ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang butong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi makahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Si Yahweh ay siyang hari sa daigdigan ay sambahin. Sanglibutan ay matatag na kahit ay ugain. Sa paghahatol sa likha, lahat ang nagpantay sa paningin. Dahil dito siya ay dapat na pangalan kasama ng mga dakila. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nagpapatatag at mananatili. Amang makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito kami ay papasalamat, itinataas namin ang papuri sa iyong pangalan. Sa pagbabaybay namin ng iyong masaysayan, ng iyong ministeryo sa krus, kami Ama ay naririto upang alalahanin at papurihan ang iyong dakilang ministeryo. Nawa ay ang malasakit mo sa amin ay maging malasakit din namin sa sanlibutan ito. Sapagkat ito ang gusto mo para sa amin at ang misyon na iyong iniwan ay patuloy namin magampanan sa pamamagitan ng patuloy na paglalahad ng iyong mga salita sa mundo ito. Patnubayan mo po kami at kasiyahan kami ng iyong banal na Espiritu sa pagdiriwang namin ng iyong ministeryo sa lupang ito, sa pamamagitan ng pag-alaala sa iyong paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
tawag sa pagsisisi. Mga kapatid, sa pag-aalaala natin ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus sa krus, ay ating din namang suriin ang ating mga sarili sa harapan ng makapangyarihang Diyos. Ilakad natin ang ating mga pagkakasala laban sa Diyos at sa ating mga kapwa. Dumulog tayo sa Panginoon ng buong pakumbaba. Ang panalangin ng pagsisisi. O Diyos ng kaawaan, buong kapakumbaba ang lumalapit kami sa iyo. Taglay po ang aming taos-pusong pagsisisi. Tulungan mo po kami na maunawaan ang tunay na kahulugan ng iyong kamatayan sa krus. Patawarin mo po kami sa dinamang pag-intindi sa hamon ng iyong mga huling salita sa krus. Sa aming pagsamba ngayon, naway maranasan namin ng iyong awa at kahabagan. Amen. Sabi ng Panginoon, halik kayo at magliwanagan kayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng yan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busina sa kaputihan. Pinatunayan ng ating Panginoon ito ngayong araw. Ating pinapasalamatan ng Diyos sa lumipas na taon at tayo ngayon ay nasa 2021 upang pagnilayan muli ang huling salita ng ating Panginoon sa cross. Ang unang wika ay matatagpuan sa Lucas 23:34. May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungad, ipinako nila sa cross si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mula pa noong humimok ng mga alagad at nagturo si Jesus, ay walang ibang ginawa kundi ipinakilala ang Diyos na kanyang nakikilala. Hanggang sa cross ay ganoon pa rin ang kanyang maipaparinig sa mga tao na nasa paligid. May Diyos na kailangang makilala ng tao at ang Diyos na ito ay nagpapatawad ng kasalanan. Patawarin mo sila. Sino yung sila? Hindi lamang ang mga taong nagpako sa kanya sa cross ang tinutukoy niya dito, kundi lahat ng nagplano sa kanyang kamatayan, kasama na ang mga saserdote, mga pariseo, mga mambabatas, mga taong sumigaw para siya ay ipako. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa kasi karamihan sa kanila ay kumilos para dakpin, pahirapan at dalhin sa krus si Jesus, ay sumunod lamang sa mga utos sa kanila. Naging utos-utosan at hindi inosisa kung anong dahilan, makatarungan ba o hindi. Maging ang Poncio Pilato ay hindi alam ang nararapat at siya'y nagtago sa ilalim ng sigaw ng mga tao na ipako si Jesus at marahil takot siya kay Haring Herodes. May mga inosente din na talaga hindi alam kung anong gagawin.
para makatulong. Marahil hindi nila maigigit ang kanilang kaisipan at kapasyahan dahil sila ay hindi pinakikinggan. Hindi nila alam kung saan at kanino sila magsumbong para sa makatarungang hakbang. Ang lahat ay nagulantang, gustong mga tuwiran, ngunit hindi magawa. Lahat ay natakot, baka sila'y akusahang may kaaway, mga kaaway ng gobyerno ng Roma. Sa kabila naman, ang mga naghahari-harian para maisakatuparan ang masamang balak kay Jesus ay kasama sa walang alam. Ang kawalan nila ng kaalaman sa mga katotohanan ng Diyos ay hindi nangangahulugan na ligtas sila at hindi nila kailangan ng kapatawaran. Ang panalangin na Jesus sa gitna ng pagtuya sa kanya ng kanyang mga kaaway ay kapahayagan ng walang hanggang kahabagan at biyaya ng Diyos. Maging sa ating kapanahunan ay maraming taong pabaya at mga abusado. Pareho silang nangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Tayo na, sa akala natin ay sapat na ang narating na kaalaman at sapat na ating pag-aalay ng sarili para sa kapwa-tao, ngunit kung susumain ay malayo sa katotohanan. Nawa ang kapatawaran ng ating Diyos ay sapat para mabuksan ang ating mga kaisipan, mga puso, para sa kaganapan ng kaalaman ng ating pagkatao. Ito ay magaganap lamang sa pagkilala sa isang Diyos na pinagmulan ng lahat. Amen. Ang ikalawang huling wika ng ating Panginoon sa Kristo ay matatagpuan sa Lucas 23:43. Basahin natin mula sa 39. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya? Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon isasama kita sa paraiso." Ang ating refleksyon ay manggagaling sa isang pastor na nagngangalang J.R. Reyes mula sa Iglesia Unida Ecumenical ng National Council of Churches in the Philippines. Paraiso. Salitang nagbibigay ng isang magandang larawan ng pag-asa. Isang kaayang-ayang imahinasyon para sa mga taong nakararanas ng hirap o kalagayang nasa pagitan na ng buhay at kamatayan.
Si Lucas ay kilalang isang lingkod bayan bilang isang manggagamot at kaya naman hindi nakapagtataka na tampok sa Ebanghilyong kanyang isinulat ang mga pananaw hinggil sa Diyos, sa mga pangyayari at karanasan, sa mga talinghagang sinambit ni Jesus, at maging sa mga huling wika ni Jesus ay tunay na nakabatay sa lente ng mga maralita. Ilan lamang dito ay ang kapanganakan ni Jesus na ayon kay Lucas ay unang ipinahayag sa mga maralitang pastor. Ang mga kwento sa Biblia na popular sa mga bata tulad ng Good Samaritan, the Prodigal Son, ang Mayaman at si Lazaro, si Zaccheo at marami pang iba ay hindi basta mga kwento lamang. Inihahandog ni Lucas sa pamagitan ng mga kwentong ito ang pag-ibig ng Diyos para sa mga aba, api, naliligaw at hindi pinahahalagahan ng lipunan. Ipinahayag ni Lucas ang Diyos na laging nasa panig ng mga mahihirap. Kaya hindi rin naman nakapagtataka na si Jesus hanggang sa kamatayan ay nananatili sa panig ng mga mahihirap. Sa mga Tagalog at English Bible translations, tinawag ang dalawang nakapakong kasama ni Jesus sa krus na mga magnanakaw, thieves o robbers. Subalit, ganon ba kalaki o kabigat ang kanilang mga ninakaw para sila ay ipako sa krus? Ang parusang pagpako sa krus ay ginawa ng mga Romano para sa mga kalaban ng Estado. Sa makatuwid, hindi sa kasong pagnanakaw na pako sa krus ang mga kasama ni Jesus, kundi sa mga taong sinintensyahan bilang mga rebelde. Sa katunayan, ang Panginoong Jesus ay hindi nagnakaw. Ang salitang pinagmulan ng translation na ito ay ang Greek word na lestes. Ang kahulugan ay rebel o rebelde. Ang mga rebelde sa panahon ni Jesus ay kadalasang mga magsasakang tinanggalan ng karapatan o mga aliping tumakas mula sa kanilang mga mapang-aliping Panginoon. Ang mga mahihirap at aliping na naghahangad ng kalayaan mula sa hirap na kanilang nararanasan ay pinarusahan bilang mga rebelde na kalaban ng Estado. Sa ating panahon, maraming tao ang naghahangad din na tamasahin ng lahat ang karapatang pantao at magkamit ng tunay na paglaya, hindi lamang sa sarili, kundi ng buong bayan mula sa pangkaalipin, mula sa diktadorya, mula sa mapaniil na sistema monetaryal at mula sa kamay ng mga makapangyarihan sa lipunang nag-aaring sila ay Diyos. Ilang linggo lamang ang nakalilipas, ang Calabarzon ay dumanas ng pandarahas at pagpatay. Pinatay ang mga kababayan nating inakusahang mga rebelde kahit na ang katotohanan ay sila'y mga nagtatanggol sa karapatan ng mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Unti-unti nilang pinapatay maging ang pag-asa ng mamamayan sa tunay na paglaya, sa pagtatamasa ng wastong karapatang pantao at pagkamit ng buhay na ganap at kasiyasiya. Subalit ang walang awang pagpatay kina Manny Asuncion, Chay Evangelista, Ariel Evangelista, Makmak Bukasno, Greg Basigaw, at iba pang mga Pilipinong tagapagtanggol ng karapatan ng buhay ng tao, ay lalo pang nagpapaigting at nagpapaalab
ng pagkakaisa ng bayan sa pagtatanyag ng buhay na kaloob ni Kristo para sa lahat. Si Kristo Jesus ay namatay at nag-alay ng sariling buhay upang ang sanlibutan ay maligtas at magkamit ng biyaya ng buhay mula sa Diyos. Hanggang kamatayan, tinaglay ni Jesus ang pag-ibig ng Diyos na nananatili sa panig ng mga inapi. Wika ang pangakong katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sa pagpapatuloy ng pakikibaka sa buhay at sa gumagawang pananampalataya sa Diyos. Hindi ka nag-isa. Kaisa natin at kasama natin si Kristo sa paglalayag tungo sa kaganapan ng pangakong paraiso ng Diyos. Sa mabuhay man o sa mamatay, hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang Diyos na manlilikha, manunubos at mag-aliw. Amen. Magandang hapon po mga kapatid. Sa mga oras pong ito ay ating pong binubulita ang huling puting wika na binanggit ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nakapako sa krus. Ay tayo pong lahat ay lumapit sa Panginoon at humingi ng kanyang gabay sa pamamagitan ng panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko. Sa iyo, Panginoon, ang kapurihan at ang kaluwalhatian. Sa hapon po ito, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. Humihingi ng gabay na nawa, Panginoon, ang iyong kalooban ang siyang masunod. Nga, Panginoon, ay tumimo sa aming puso at isip ko ano ang nais mo. Kung anong gusto mong iparating sa amin. Ikaw nga po, Panginoon, ang siya sa amin ay gumitna at gumabay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong lubos na paggabay sa mga oras na ito. Ito nga po ang aking samo at dalangin sa tayong pangalan ni Jesus, tayong Panginoon na tagapagligtas. Amen. Ako po ay bumabasa sa Aklat ng Juan, Kapitulo 19, talataang 26 hanggang 27. At ito po ang sinasabi. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." At ang magkagay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Nang makita ni Jesus ang kanyang ina na nakatayo malapit sa krus, kasama si Apostol Juan, ang alagad na kanyang minamahal, ipinagkatiwala niya ang kanyang ina sa pangangalaga nito. At buhat ang oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Sa talatang ito, tinitiyak ng mahabaging anak na si Jesus na ang kanyang ina sa lupa ay maaalagaan ng maayos pagkatapos niyang mamatay. "Babae, narito ang iyong anak. At narito ang iyong ina." Bigyan po natin ng pansin ang salitang babae, narito ang iyong anak. Kung titingnan natin ang kwento, ang Panginoong Hesus ay nasa kalalagayan ng matinding paghihirap sa pagkakapako niya sa krus. Nakitang-kita ng isang ina ang paghihirap ng kanyang anak. Nadamang-dama ng isang ina ang bawat hagupit at pag-aalipusta
sa kanyang anak. Sinabi ko nga kay Pastor nang tanggapin ko ito ay hindi ko maibabahagi sa inyo ang kumpletong detalye kung ano ang nararamdaman ng isang ina. Subalit alam ko na higit kayong nasasaktan kapag nakikita nyo ang inyong anak ay naghihirap. Una, 9 na buwan ninyo itong dinadala sa inyong sinapupunan. Kayo ang unang nakararamdam ng unang pintig at tibok ng kanilang mga puso. Pangalawa, kayo ang kalapit ng bata hanggang sa kanyang paglaki. Kasi kaming mga ama ay naghahanap buhay. Minsan uuwi hapon na, aalis ng umaga, uuwi, babalik ng hapon. Subalit karamihan sa ina na nasa sabakay ay sila ang nagbabantay sa kanilang anak at gumagabay sa kanilang mga anak. Matindi ang inyong closeness, ang inyong samahan dahil halos maghapon kayong magkasama. Kayong nag-uusap, kayong naglalaro, kayo ang masasabi natin halos hindi na naghihiwalay. Kaya nasabi ko na higit na ang inyong samahan ay mas close kaysa sa aming mga ama. At bilang tugon ng Panginoong Jesus ay inihabilin niya ang kanyang ina sa kanyang apostol na si Juan, na alam na nakilala niya ang taong ito at higit na mapagkakatiwalaan, at alam niya na malalagay sa ayos ang kanyang ina, na hindi niya ito pababayaan. Pansinin natin, kung kayo po ang hinabilinan ng ating Panginoong Jesus para sa kanyang ina, ano po kaya ang inyong mararamdaman? At ano po kaya ang tatakbo sa isipan ninyo? Hindi po bagat isang malaking responsibilidad din na maituturing kung sa akin iiwan ang kanyang ina? Higit doon ay may mas malalim na responsibilidad po akong nakikita, dahil alam ninyo ang istorya, alam ninyo ang pangyayari, kaya't kayo ay may responsibilidad na ito ay pamalita. May responsibilidad kayo na ito ay ikalat sa buong mundo, na ang Panginoong Jesus ay napako sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dito pumapasok sa akin ang isang malaking responsibilidad. Maaring proud kayo kasi kayo ang hinabilinan. Maaring tuwan-tuwa kayo dahil malaki ang tiwala sa iyo ng ating Panginoon. At maaari din namang ang responsibilidad na ito ay napakalaki, sapagkat pumapasok po dito ang ating responsibilidad na ibahagi ang kanyang salita sa bawat tao. Maswerte tayo dahil mahal tayo ng Diyos Ama. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayong lahat ay matubos sa ating mga kasalanan, upang tayo ay malinis o linisin
sa ating mga kasalanan. Nung ihabili ng Panginoong Hesus ang kanyang ina kay Apostol Juan, doon pumapasok naman po yung responsibilidad ng isang anak para sa kanyang ina. Natatandaan ko nung bata pa po ako, pag nagkakasakit, si nanay lagi ang hinahanap ko. Laging si nanay, dahil nga ang tatay ko noon ay laging wala. Sa nagtatrabaho, minsan nasa malayong lugar, kaya kami lagi ng nanay ko ang magkasama. Siguro sa kabataan ko ay wala pa akong nagagawa para sa aking ina. Puro siya na lang lagi ang nakikita ko na maraming ginawa para sa akin. Hanggang ang sa pag-aasawa ko, yung unang panganay namin, siya rin na nag-alaga. Wala akong matandaan na malaking nagawa para sa aking ina. Kaya nung siya'y mawala, ang tanging nabanggit ko sa kanyang bangkay noon na siya'y nasa kabaong pa, ay puro pasasalamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Yun yung panahon na medyo bata pa tayo noon. Pero siguro kung inabot ng aking ina ang mga panahong ito, siguro doon pa lang ako makakabawi sa kanya sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa akin. At yun yung relasyon namin bilang ina at anak. Pero dito ang ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang ina ay inihabilin niya ang kanyang ina sa isang taong higit niyang mapagkakatiwalaan. Iisa lang naman ang gusto iparating sa atin ng Panginoon dito. Babae, narito ang iyong anak. Ang anak na gumampan sa kanyang tungkulin bilang isang manunubos. Babae, narito ang iyong anak na nagsakatawang tao, tinanggap lahat ang paghihirap para sa katutubos nating lahat. Narito ang iyong ina para sa isang alagad na pinagkatiwalaan niya, na alagaan mo siya, pangalagaan mo siya, hindi lang siya, pati na ang mga nalalaman niya kung ano ang naging samahan nila ng Panginoong Hesus at ni Maria, na pwede niyong sabihin o ikwento sa iba. Mga mahalagang bagay na o mga pangyayari na dapat niyong i-share sa ibang tao. Salamat sapagkat may isang Panginoong Hesus na sa ating lahat ay tumubos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ika-apat na wika ni Jesus sa krus. Matatagpuan natin sa Mateo 27:46. Ganito po ang sinasabi. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isang palaisipan kung ano ang ibig sabihin ng mga wika ni Jesus sa Mateo 27:46. Sa isang pagbasa
ay aakalain natin na siya ay mayroong pagdududa sa Diyos. Ngunit ang lahat ng ito ay naayon sa balangkas ng Panginoon, na si Jesus ang daranas ng paghihirap upang maisalba ang lahat mula sa pagbuko ng ating mga kasalanan. Hindi naging madali ang pagliligtas ni Jesus sa sangkatauhan. Ating mapapansin na sinigaw si Jesus ng napakalakas. Katunayan na sadyang ninais niya ang pagpapahayag tungkol sa kanyang dinaranas. Ito ay hindi para pagdudahan ng mga makakarinig ang kapangyarihan ng Diyos. Sa halip, kagustuhan niyang maitala ang pangyayaring ito para ipaalam kung gaano kapait ang bunga ng pagkakasala ng mundo. Bakit nga ba pinabayaan ng Diyos ang kanyang anak? Nakasaad sa Mateo 1:21 na si Jesus ang magliligtas sa sangkatauhan mula sa mga kasalanan. Ang katuparan nito ay pang-aalay niya ng kanyang buhay at upang matugunan ang layuning iligtas ng mga magtitiwala sa Kanya. Kailangan isang tabi ng Diyos ang kanyang pagkabahala at talikuran si Jesus sa kanyang pagdurusa. Ang pagpapakasakit ni Jesus ay patunay lamang na siya ay Diyos na nagkanyang tao upang ganasin ang paghihirap para maligtas ang kanyang minamahal na nilikha. Bilang isang tao ay naramdaman at tinanggap niya ang sakit at hakbi ng mga sugat sa katawan, bunga-bunga ng pagtalikod sa kanyang mga minamahal. Ito ay pagpapahayag ng pagmamahal na walang natumbas, pagmamahal na pinatunay ng pag-aari ng Ama sa kanyang anak, pagmamahal na nagpapatuloy sa pagbibigay ng katuparan sa bagong buhay na walang hanggan sa sinuman na natatanggap sa kanya. Sa kasalukuyan, marami sa atin ang may pagdududa sa Diyos. Dulot ng mga pangyayari ating hinaharap. Maaaring nasambit na rin natin na wikang, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Subalit ang katotohanan ay patuloy na nagsasabi ng Panginoon ay palagi nating kasama. Sa hangin na nagpapanatili sa buhay, sa tubig na pumapawi sa uhaw, sa pamilyang nagbibigay kalinga sa mga kaibigang dudulot ng saya, at sa ating mga sariling bukas sa pagbabahagi ng pagmamahal ng Diyos sa mga aba. Sino ang magtatanggol sa mga lumad na patuloy na sinasantabi ng pamahalaan? Sino ang papawi sa paghihirap ng mga manggagawa, magsasaka at mangingisda? Sino ang magiging nakampi ng mga kabataan at kababaihan, biktima ng pang-aabuso? Tayo kasama ang Diyos, tayo ay magiging tugon sa paglagboy ng ating lipunan. Amen. Magandang hapon po mga kapatid. Sa ating pong banal na kasulatan sa Juan 19:28, ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan sa kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ang ating paksang pang-ikalimang wika, ang tanging pangungusap na may patungkol sa kanyang sarili. Ngunit bakit nga ba sinambit ng Panginoong Jesus ang ganitong pangungusap? Inaanyayahan ko po kayo na sama-sama nating alamin ang 3 puntos na ito. Sa unang puntos po, siya ay nauuhaw sa tunay na tubig. Hindi katakatakhang nauuhaw ang Panginoong Jesus sa tunay na tubig. Sa pool ng siya'y dakpin, sinimulan na ang pagpapahirap sa kanya. Ang paglalakad mula sa bayan tungo sa Golgota
at pagdaan sa mabato at pataas na landas. Sino ang hindi mauuhaw? Bukod dito, ay pasan pa niya ang napakabigat na krus. Nauuhaw ako. Sa lahat ng mga pangungusap ng Panginoong Hesus, ito lamang ang tumutukoy sa kanyang katauhan. Ang lahat ng mga ito at ang lahat ng mga pangangailangang pantubig ng buong sanlibutan ay nabibigyang walang pagsala ng Diyos ng mga Diyos, ang Panginoong Hesus. Ngunit ngayon, itong Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, pati na ang tubig ay nangungusap at nagsabing, nauuhaw ako. Kay dakilang pagpapakababa, kay dakilang pagpapakasakit. Sa ikalawang puntos po, siya ay nauuhaw sa ating pananampalataya. Mapapansin natin na bagaman siya ay nauuhaw, siya ay hindi humingi ng tubig upang tighawin ang kanyang dinaramdam. Sa makatuwid, bagamat siya ay nauuhaw sa tunay na tubig, siya ay higit na nauuhaw sa ating pananampalataya. Alam naman natin na kaya ng Diyos na tighawin ang kanyang pagkauhaw. Hindi ba siya ang lumalang ng tubig? Hindi ba siya ang nagpaulan at nagpabaha ng sanlibutan noong panahon ni Noah? Tunay na kaya niyang ibsan ang kanyang pisikal na uhaw anumang oras. Ngunit ang kanyang uhaw sa espiritu ay mahirap tighawin, sapagkat hindi niya pipilitin ang mga tao na sumampalataya sa kanya. Kay bigat, isipin na siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay tinanggihan ng sariling kanya. Sa ikatlong puntos po, ay siya ay nauuhaw sa ating paglilingkod. Sa mga taga-Roma 12:1-2, hinihingi ng Diyos na ibigay natin ang lahat ng ating sarili sa paglilingkod sa Diyos. Ito ay ang karapat-dapat na pagpupuri at pagsamba. Kung tayo'y marunong tumanaw ng utang na loob sa kapwa-tao, tayo pa kaya ang hindi tatanaw ng utang na loob sa Diyos na siyang lumalang ng lahat at patuloy na nagpapala sa bawat isa sa atin? Bakit kaya inilalagay natin ng Diyos sa pinakamababang lugar sa ating buhay? May panahon tayo para sa kaibigan, sa hanap buhay, asawa at anak. Ngunit kakaunti lamang ang panahon na ibinibigay natin sa dakilang manunubos. Ang Panginoong Hesus ay nauuhaw sa ating oras at panahon. Ipaglingkod natin ang ating oras, ang ating panahon sa Kanya. Nararapat na ang tao ay magbigay ng panahon sa pagdalo at pagsamba sa Diyos. Nararapat na ibsan ang pagkauhaw ng Diyos sa pamamagitan ng ating matapat na paglilingkod. Mga kapatid, napako si Jesus sa krus. Sumisigaw ng malakas na tinig, nauuhaw ako. Nauuhaw siya sa tunay na tubig, ngunit higit sa lahat, siya ay nauuhaw sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod at pagmamahal. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ngayong pong tanghali ay akin pong ibabahagi ang ika-6 na wika ng ating Panginoon. Ito po ay matatagpuan sa Juan 19:30. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa inyo. At hindi niyo po kami pinababayaan. Lagi niyo po kaming ginagabayan, Panginoon. Panginoon, maraming pong salamat na kahit po sa oras ng pandemya, nararamdaman po namin ang inyong presensya na lagi niyo po kaming ginagabayan at hindi niyo po kami pinababayaan. Panginoon, maraming pong salamat. At sa hapong po ito, ay binigyan niyo po ako ng lakas ng loob at lakas ng katawan upang maibahagi ang inyong ika-6 na wika. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuwing sasapit po ang mahal na araw o Biyernes Santo, ginugunita ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng daigdig. Ang paghahain ng Panginoong Hesus sa krus, iniaalay ni Jesus ang kanyang sarili alang-alang sa kaligtasan. Inako niya ang bigat ng ating kasalanan upang tayong lahat ay matubos. Siya'y naging dakilang hain upang ang lahat sa kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Sa pamamagitan po ng bigkas ng katagang naganap na, inihayag ni Jesus na nagkaroon ng kapatawaran ang lahat ng kasalanan. Inihayag rin ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng mga salitang ito na tinubos ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Pinalaya ang sangkatauhan mula sa pagkaalipin dulot ng kasalanan. Sa pamamagitan ng paghahain ni Kristo, hindi na mga bihag ng kasalanan ang bawat tao. Ang bawat tao ay may kalayaan upang mamuhay bilang mga inangking anak ng Diyos. Ang lahat ng yon ay naganap sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Meron po akong babasahin sa ating himnaryo na ilang stanza lang po upang ating maunawaan kung gaano ang sakripisyo ng ating Panginoon upang matubos ang ating mga kasalanan. Kahit po siya ang bugtong na anak, ay hindi po siya nangimi na ihandog ang kanyang sarili upang ang sangkatauhan ay matubos sa kasalanan. Ito po ang ilang stanza sa ating himnaryo. Tagiliran kamay ni Kristo ay masdan. Ang mga sugat niyang taglay naging karangalan. Hindi matitigan ng mga anghel man. Hiwaga ng kaligtasan ang pag-ibig niyang taglay. Isipin niyo po mga kapatid, na ang bugtong na anak ng Panginoon ay magsakripisyo, ibigay ang kanyang sariling buhay upang tubusin ang sangkatauhan sa kasalanan. Ultimo mga anghel ay hindi kayang titigan ang kanyang mga sugat. Ang kanyang dinanas sa sakripisyo para sa atin. Inihayag ni Kristo sa pamamagitan ng katagang ito kung gaano katalakila ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay pumanaog sa lupa upang magkatawang tao. Nang magawa iyon, inihandog niya ang sariling buhay alang-alang sa kaligtasan. Kaligtasan ng sangkatauhan, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buong sarili
upang magkaroon ng kapatawaran ang kasalanan ng tao. Ginawa ng Panginoon lahat ng ito dahil sa kanyang pag-ibig. Mapalad tayong lahat. Mapalad tayo sapagkat mayroong Diyos na lubos na nagmamahal. Mapalad tayo sapagkat mayroong Diyos. Meron tayong Diyos na puspos ng awa at habag. Mapalad tayo sapagkat pinili tayong iligtas ng Diyos. Mapalad tayo dahil mayroon tayong tagapagligtas, si Kristo na nag-alay ng kanyang sarili para sa ating lahat. Mapalad tayong lahat sapagkat nagkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ni Kristo. Kaya, yung iba pong dating mga kapatid na kinakailangan pa nila na sugatan ng kanilang sarili, na kinakailangan pa nila saktan ng kanilang sarili upang makapagsisi sa kasalanan. Kung minsan po maiisip nyo na yung po bang pagpapakahirap ng ating Panginoong Jesus ay hindi pa sapat sa kanila. Kaya kailangan pa nilang sugatan, pahirapan ng kanyang sarili. Samantalang ang ating Panginoon po, isinakripisyo ang kanyang buhay upang tubusin ang ating kasalanan. Maraming salamat po at magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Si Yahweh ay handugan mo ng bahagi ng kayamanan. Pinakamakinang na ani mo, sa kanya ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw. Sisidlan mo ng inumin ay hindi na matutuyuan. Ngayon po ay ating nilikumin ang mga Tayo po ay manalangin ng salamat para sa ating mga Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa unang pagkakalob sa amin ng iyong buhay, para sa ministeryo na siya namin pinamumuhay ngayon. Ang mga kaloob na aming inihahandog, Panginoon, ito po ay ibinabalik namin sa iyo iniaalay, bahagi ng mga pagyayari na pinagpalunod sa amin. At inaasahan namin, Panginoon, na kami ay nagiging kabahagi sa pagsulong ng iyong ministeryo dito sa Litwa. Ang mga biyayang tinatanggap namin, bagamat ito, Ama, ay hindi pa sapat upang kami ay maging tapat sa iyo. Subalit ito'y buong puso po namin pinagkakaloob ang aming nakayanan sa iyo. At ang iyong patuloy na pagbibiyaya sa bawat isa sa amin, ang patuloy mong ibigay sa amin upang ang gawain ng paghahandog ay isang pagpupuri at isang kagalangan sa aming mga puso. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa ikapitong wika ng ating Panginoon Diyos sa bundok ng Kalbaryo. Ikapitong wika na matatagpuan sa Lucas 23:46. Ama, sa mga kamay mo, pinagtatagubilin ko ang aking kaluluwa. Tayo po muna ay sumandaling ng langit at humingi ng biyaya sa ating Panginoon at tayo sinapit sa panahon ito ng pandemya na tayo ay malulusog at nagkakalooban tayo ng Panginoon ng biyaya. Ang banal na ito po kami sa iyong harapan, hinihingi ng
Awa, mabigyan mo pa kami at dagdagan pa ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo upang kami mamuhay na ayon sa iyo pag-ibig. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, bakit nagwika ng ganito ang ating Panginoon? Samantalang siya ay nasa paghihirap sa krus, pinutulungan ng koronang tinik, pinako ang kamay at paa at sinibat ang tagiliran. Samantalang siya ay anak ng Diyos, siya ay makapangyarihan, maaari siyang kumwala sa lahat ng paghihirap sa oras na iyon. Ngunit tiniis niya ang lahat ng ito. Bakit? Tanong, may plano siya sa atin. Ginawa niya halimbawa ang kanyang sarili, nagpakababa, tinuruan tayong magpakababa. Tularan natin siya, lahat tayo ay may krus na dinadala, may magaan, may mabigat. Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagbiling ko ang aking kaluluwa. Wika na puspos ng pagtitiwala at pananampalataya. Tularan natin siya, manalangin tayo na may pagtitiwala at pananampalataya at lakipan natin ng paglilingkod at paggawa. Ako po ay may ibabahagi tungkol sa aking karanasan. Noong taong 1970, tunay kong napakabigat ng krus na aking pinasan. Wala pa ako dito noon. Nasa kabila pa ako, ngunit may Biblia ako na laging binabasa, kaya kung natutuhan at nakilala si Jesus. Noon po ay nagkasakit ang aking asawa at naoperahan sa bituka ng kabulbuhol ng alam po ng dugo at naresetahan ng maraming gamot. Ang buhay po namin ay napakahirap. Hindi ko alam ang aking gagawin. Tuliro, kahit ako ay nasa lansangan, bawat lakad ko ako ay umiiyak. Dumadalangin ako sa Diyos na pagalagin ang aking asawa alang-alang sa aming maliliit pang mga anak. Sobra po ang hirap. Pareho kami walang magulang. Wala akong matakbuhan para hingan ng tulong. Mayroon akong kapatid na maluwag-luwag ang buhay na tumutulong sa akin kahit paano. Sobra ang hirap. Kailangan lagi ang pera para sa pagkain at gamot. Lumipas ang krus na iyon. Ginantimpalaan ako ng Diyos dahil sa walang patid na panalangin. Gumaling ang aking asawa at 5 taon ang lumipas. Biniliyayaan kami ng isa pang anak. Gumaling ang aking asawa at nabuhay pa siya ng 45 taon. Ang lahat ng ito ay dahil sa wika ni Jesus. Ama, sa kamay mo, ipinagtatagbiling ko ang aking kaluluwa. Pananampalataya, pagtitiwala, lakipan ng pagsunod at paggawa. Tunay na ang Diyos ay mabuti at mapagpatawad. Amen.
Tayo po'y manalangin. Diyos ng awa at pagsinta, sana katanggap-tanggap ang aming pagsamba sa oras na ito. Mula sa sarili-sarili naming tahanan, sa patuloy naming pagtatalaga ng aming sarili, sa pananampalataya at sa paglalakbay namin dito sa lupa, ay igawad mo ang iyong kapangyarihan upang magampanan namin na may kalakasan ng aming mga tungkulin. Igawad mo rin ang Papa upang maharap namin ang mga hamon ng may pagtitiwala sa aming sarili. Lukuban at ingatan mo ang lahat ng pamilya na may pagtitiwala sa iyo at nagtatalaga ng kanyang sambahayan sa iyong gawain at layunin. Paglingasin mo rin ang pananalig sa mga pamilya na nagtitiwala sa kanilang sarili. Pagalabin ang pagmamahal ng aming bansa sa isang Diyos na nakakikita, nakakaalam ng lahat ng hindi namin nakikita sa aming mga mata at hindi namin matagto sa aming mga isip. Salamat po sa tagumpay na iyong pinakita mula sa iyong pagpapasakit hanggang kamatayan. Dahil ito ang daan ng hindi mapantayang karunungan na nakakaalam ng kaganapan ng isang pare. Ang iyong mga salita ay nananatiling sandata at ilaw na kung aming tataglayin ay makikita ang mga kasinungalingan at kabulukutan. Ang dulot naman sa amin, kasiguraduhan, kapanatagan at kaganapan. Ingatan mo kami sa aming pagsisikhay sa buhay na ito at pagpalain ayon sa iyong kagandahan loob. Sa pangalan ng Jesus naming Panginoon. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamagitan ng mabuting balita tungkol kay Kristo na ipinangaral sa iyo. Ang mabuting balita niyan ay isang hiwaga na nalilihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga Hintilo upang sila'y manggaling at tumanima kay Kristo. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanyang ukol ang papuri, magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo. Amen.